recommendation ng Quadcom. Sa totoo lang, maraming natulungan ng Malasakit Center. Ngayon, nilinaw po ngayon ng Department of Health, si Secretary Ted Herbosa, kahapon ko napanood dito sa Senate Committee on Health, tuloy-tuloy lang ang pondo at suporta rin iba't ibang ahensya para sa operasyon po ng mga center na ito. Yung panahon po ni dating Pangulong Duterte, may mga itinayo po mga Malasakit Center na yan. So, titirahin din natin ang PhilHealth dito So, napakalaga ang ambagan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mabawasan talaga ang bayarin sa ospital ng mga Pilipino. So, ito mga guarantee letters din mula DSWD, pwede nang i-request sa mga centers na ito, Malasakit Centers. Ito po itinayo gamit ang pera ng taong bayan. So, ibinalita po ngayon ng DSWD at ng Department of Health na amended na ang Memo Circular number 16 ng ahensya. Kahapon ito sa ginawang pagdinig ng Senate Committee on Health. So, maaari nang mag-avail yung mga pasyente po sa Malasakit Centers na DSWD medical assistance at hindi na kailangan pang magpunta sa mga regional offices ng DSWD. So, bago niyan, tiniyak din ng Health Department bayan na kay Senator Go na tuloy-tuloy ang pondo para makatulong sa mga pasyente sa kanilang gastusing medical. Ito po yung mga tawag dito ang sagot ng Department of Health, ganon din ng DSWD tungkol po dito sa mga guarantee letters. Request yan. So, okay. MyFIP assistance is continuous. As far as the DOH is concerned, wala pong matatanggi ang pasyente sa inyo. Wala po. And even... Can we hear that from the Secretary of Health Assurance? Yes, Mr. Chair. Wala po tayong tinatanggihan sa mga humihingi ng tulong sa Malasakit Program Office na isang Kayo po ang namamahala. One-stop center. Opo. Batas po yan, mandated by law. Kayo ang namamahala ng programa na walang matatanggihang pasyente sa inyong mga hospital. At po dyan, madami. Yung PhilHealth, MAIP, DSWD, at yung PCSO. So nag-issue na rin po kayo ng memorandum na uninterrupted service. So ba yan? Opo. Dahil office hours ang karamihan nito, yung iba may hotline pag nangyaring kailangan mo ng additional funds on a weekend or a holiday. So hindi po totoo na walang pondo po para sa mga indigent patients ang DOH. Meron po, ano dun yung medical assistance, yung PhilHealth benefit nila. DSWD usually yung binibigay nila para sa pamasahe pag uuwi na or pagkain, yun yung support dun sa indigent patients. And then PCSO, meron din silang amounts that they give. Meron silang criteria for us. So ang assurance lang po, tuloy-tuloy po itong serbisyo. Yes, Mr. Chair, tuloy-tuloy po ang serbisyo sa lahat ng Malasakit offices. Inamend na po ng departamento ang Memo Circular number 16 to include Malasakit Center para po makapag-process na on-site sa mga Malasakit Center ng medical assistance. Kasama na po kami doon. So hindi na po nila kailangan pumunta sa satellite office. To clarify, even without the revised JAW, right now it's still on process pa. Pwede na pong ma-access sa Malasakit Centers ang DSWD medical assistance sa ngayon through your regional offices? Yes, Mr. Chair. Yun So malinaw na yung pong mga balibalitan na wala ng Malasakit Centers ay hindi po totoo. Yung mga balitang yung kuryente yan So si Chairman Senator Bongo, yun yung nanguna dyan po sa mga Malasakit Centers that napakalaga yung ambagan talaga ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mabawasan ang bayarin sa ospital ng mga Pilipino. Ewan ko na kung totoo ito. Magkano ba yun doon? Yung sa PhilHealth lang, binibira sila ngayon Magkano yon? Yung plano sa nilang gagastusin sa kanilang anniversary. Next year ba ito? Tingnan nyo ba yan, 37.5 milyong piso. Pondo, Pondo yan ng PhilHealth para po sa kanilang anniversary na gagawin next year.
37.5 million. Anong klaseng... kaya, pasensya na po ha. Bato-bato sa langit, ang tamaan po, huwag magagalit. Trabaho lang po namin dito ng magbalita. At syempre, pumuna. Kasi nga, pera ng taong bayan yan eh. Pag nagkasakit si Juan de la Cruz ngayon, at ang kanyang hospital bill, halimbawa, 20,000 pesos. Ang maaari lang iambag ng PhilHealth dito, hindi na abot ng 10,000 eh. Malit lang. Dapat kasi baliktad. Kung indigent ka bayan, kung walang-wala ka talaga, 20,000 pesos ang babayarin ang hospital bill mo, baliktad dapat yun. Ang babayaran mo, 10,000 lang. Yung 19,000 dapat dyan, PhilHealth. Tama ba? Pag indigent ka. Kasi nga ang daming reserve fund eh. Ngayon, pinag-uusapan naman dito yung, di ba't hindi nga naaprubahan? Ito pong budget for 2025. Nagkakaroon po ng problema ngayon. So, meron pong mga patakaran pala niyan, bayan. Kung maaari bang i-veto yan ng presidente, itong mga line items na ito. So, ito ba ay pwede i-augment ang budget ng isang departamento kapag yan ay na-veto? The power of the president to veto. Yan po vested in one branch of government. Cancel or repostpone ang desisyon, enactment. Naayon po yan sa ating saligang batas na ang panukalang batas na ipinasa ng Kongreso, subject po yan sa approval or pag-veto ng presidente. Ang ibig sabihin ng pag-veto, hindi niya pipirmahan. So, may mga ordinary measures kapag yan ay vinito ng presidente, outrightly rejected yung mga amendments na yan. Yung mga provision. Then meron mga exemptions yan. Tariffs, appropriations like House Bill number 10800, 2025 National Budget from Rejection or Total Veto.